Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. At kung hindi nagno-notify sa iyo ang ating video, search nyo lang po si Kuya Goods sa YouTube at lalabas na po yan. Relieve sa pwesto. Di ba sabi ko nga sa inyo kaninang umaga pa. Relieve sa pwesto. Oo, pag binabati ko sila, iyakin. Nag-iiyak sila kasi nararamdaman nila yung tama. Bakit? Ay, nagsalita lang si Colonel Munggaw, ang dami na umalma. Yung mga opisyalis dyan sa PAF ay nagngangaw-ngaw din. Siguro na utusan, iparelieve. Yan ang mga balita ngayon. Kung ayaw nila, ayaw nila. Pag hindi nila kakampi, gagawa nila ng paraan. Pati si Congressman Kiko Barsaga, kailangan pa daw ng fitness test. Hindi nyo alam din yung, baka mas malakas pa sa inyo si Kiko Barsaga, nagpe-fencing, nagbaboxing, tapos i-fitness test nyo. Galing nyo, no? Baka way nyo lang yan para sibakin. Pasibak nyo dahil hindi kayo aabante pag nandyan si Kiko Barsaga. Cabral Pies, minaliit ni Tuta. Sen, sino ba yan? Minaliit, anong balita? Mamaya, abangan nyo. At, may mga protesta. Naku, labas ng bansa ito, wag na natin pakialaman yan. Pero, ganun pa man, bigyan pa rin natin ng isang magandang pahapyaw. Alam nyo bakit? Kawawa ho yung mga nadadamay. Meron hong nangyayaring hindi maganda sa labas ng bansa o sa kabilang dako. Nagkaka boom na ho. Pero wag na natin masyadong basta nagkakaroon na. Ingat lang sa ating mga kababayan kasi baka madamay ang ating kababayan. Kasi marami tayong kababayan dyan sa Iran. Kawawa ho pag nadamay ang ating kababayan. Usapin ng tarot reading, wag muna ito. Kasi yung mga kababayan natin, ayaw nila ng mga ganyan. Ayaw nila yung sa hula-hula daw. Pero masaya rin naman. Kasi yung iba halos katotohanan, nagkatotoo yung mga sinasabi ni Ate Windra. Diba? Ano ba yung mga balita ngayon? Talaga namang wala silang tigil kay Bibi Sara. Maski yung tabingi ang muka, yung mga babaeng black-black, yung makabayan, umari makatao sila, yung pala kita nyo, kawawa yung mga estudyanteng dinadala nila sa bundok. Ano balita, Robin? Matapos ang pagbawi ng suporta sa Pangulo ni Colonel Odi Mongao, kahapon ay nirelieve siya sa pwesto at ilang oras lamang nakalipas, kinumpirma ng mga opisyal ng militar na tinanggal na sa tungkulin ang Philippine Army officer na si Colonel Odi Mongao matapos umano'y magpahayag ng pagbawi ng suporta kay Pangulong Marcos Jr. Grabe, no? Pag-withdraw ng suporta, ginawan kagad nila ng aksyon. Samantalang doon sa mga magnanakaw na congressman, hindi nila mapanagot. Diba? Huwag kayong mga impokrito. Ang gagaling nyo. Pag usaping nakawan, bulag pipibingi. Pero pag usapin na kayo ay binabatikos dahil may nakikitang mali sa inyo, ayaw nyo makinig. Ginagawa nyo pa ng istoryahe. Problema, alam nyo ang mabigat na problema dito. Pati may mga attorney, sinasampahan na nila ng reklamo. Inciting to sedition daw, nanghihikayat daw. Hihikayat? Totoo ba? Sa ulat, inilagay si Colonel Mongao na commander ng training support group sa ilalim ng training command sa attached unassigned status sa direktiba ni Lieutenant General Antonio Navarrete, Commanding General ng Philippine Army. At dahil sa pangyayaring ito, may isang tumindig sa hanay ng mga kaparian at sa kanyang pagmimisa, may tila patama ito kay President BBM na kusa ng bumaba daw
sa kanyang pwesto. Aniya Actually, hindi lang si Father na ano, hindi ko kalala kasi ito eh. Meron pa yung taga Visayas ba yun? Taga Cebu tayo. Matapang din. Tsaka isang padre sa parting Bulacan. No, yun dun yung mga nagpapahayag na wala nga ginagawa itong panggulo. Oh, dapat nga lang daw talaga, kung ano yung sinabi kanina, dapat nga lang kasi wala na. Ubos ang kaban ng bayan, mangungutang pa, at yung sinabi na Supreme Court na ibalik yung 60 billion, actually, o kaya nagkaroon ng insertion na sinasabi ni Ate Aming, eh baka doon itapal. Ang galing nila magmanipula ng pera, no? Basta pera, kaperahan, sige! Pag sila babatikusin, ayaw nila. Oo, gagawin kagad ng kaukula aksyon. ni Bishop Rufino Sascon. Mga kapatid, matuto tayo kay Jesus Nazareno na bumaba ng kusa alang-alang sa pag-ibig. Sa ating bayan ngayon, may mga ayaw bumaba kahit mali na at bestado na. Ayaw bumaba kahit pahirap na sa bayan. Ayaw bumaba kahit nagdurusa na ang mahihirap. Ayaw bumaba kahit binabaha na at nasisira na ang bayan. Ayaw bumaba kahit hindi karapat-dapat. Mahiya naman kayo. Yan. Bumaba na ng kusa mula sa sigaw ng mga kaparian, pag-withdraw ng suporta ng ilang mga AFP kay BBM. Hudyat na ba ito ng mapanganib na yugto ng pagbaba ng politika? There is a phase in political decline more dangerous than protests, more destabilizing than bad surveys, and harder to reverse than public anger. It is the moment when authority remains intact, but conscience begins to speak out loud. Could it be that the Philippines is entering the phase now? For months, surveys have served as the early warning system. Independent firms have converged on the same conclusion. President Ferdinand Marcos Jr. is net negative on trust and performance. And in Kita the nyo na. Negative, ha? Wala na talaga. Sabihin, kahit siguro ultimo, teenager, wala rin tiwala. Subukan nyo kayang mag-survey. Yung totoong survey lang, ha? Live, yung naka-live talaga. Ano kaya sabihin sa iyo personal ng taong bayan? Ikaw mismo, magtanong ka. Magpatakbo ka ng mga bulagan mo. Mag-live kayo. Kalye survey. Ano kaya mangyayari? Baka talagang madidismaya ka pag nalaman mo na asar na ang taong bayan sa mga kakurakutan nangyayari. Di ba? decision is shrinking. The public has decided. But here's the pivot point. Surveys are no longer the lead indicator. What matters now is what is happening inside institutions built to be silent. When surveys stop mattering and conscience starts speaking. Wala na talaga kahit talaga. Alam nyo, yung mga ibang sundalo dyan, gusto na rin magsalita. Hindi lang nila magawa eh. Bakit? Oo kasi may humahawak pa rin dyan. Nakilala nyo naman yan, di ba? Talagang aw-aw ni Bonget yan. Kumbaga, dito tayo. Dahil yung nangyari sa mountain ng Mindoro, yung magulang ho ay magrereklamo. Sabi dito, Renico, ikaw ang managot. Bakit kasi naman niyaya nyo yung mga estudyante? Oo, akala namin abogado ka. Oo, tapos tagapagtanggol kayo ng mga yung pala, tagapagtanggol kayo doon sa mountain. Sino mababanggit ang pangalan dito? Alamin natin para sigurado. Bundok, tapos iniwan nyo. Oo. Tapos ngayon kayo pang may ganang sumigaw ng hostesya. Iniwan pala sa bundok. Kami yung kinuhan nyo ng pangarap. Kami yung ninakawan nyo. Bakit po kayo ganon? Ano po yung tita niya dahil yan ang lagi niyang kasama. Napakasakit po sa kanila yon. Pero po,
Lahat po namin yan, inalagaan namin yan. Baby namin yan, tapos gaganan ninyo lang. Ikaw yung leader ng kawalang yan ng party list, kabataan party list na yan. Ikaw dapat ang managot niyan. Kasi kasama mo pa sa picture. Kita mo na. Kasama mo sa picture. Kasama mo sa picture. Ang saya-saya mo. Ngayon, ano masasabi mo dito sa sitwasyong ito? Try nyo magsalita kaya. Sabihin nyo kung ano yung nangyari. Pasalamat kayo, no? Hindi kayo yun sa taas. Oo, kung nandun kayo sa taas, malalaman namin na kayo talaga ang totoo, sa totoo, sa totoo. Di ba? Hindi kayo naawa sa mga estudyante. Kaya ka. Yung pagsali na to na kabataan party list, hindi namin alam to. Wala kami. Huwag na natin tuluyan. Talaga mababanas lang kayo doon sa binitawang pangalan eh. Oo, ang pag-usapan na lang natin, yung Cabral files pa rin. Ngayon, merong isa dito, senador. Ewan ko kung senador o nagpapanggap na... Alam nyo bakit? Imbis na imbestigahan, minaliit pa. Ang sabi dito, Cabral files, minaliit. Oo, ni Tuta. Sen. Bakit minamaliit? Dahil walang sustansya, ganon? Dahil wala na kuno si Cabral? May nabalitaan ba kayo na inilibing si Cabral? May nabalitaan ba kayo na criminate si Cabral? Anong balita? Anong stream media? Kwentong sarswela, may tago lang. Ang katotohanan. Diba? Ang katotohanan. May tago lang nila. Kahit gumawa ng patagpitagping istoryahe na alam nyo naman na wala naman silang ibinibigay ng mga litrato, video footage at kung ano-ano pa, hanggang hindi nakikita ng taong bayan ang muka ni doon sa isang kahoy na box at pinaggamayan o kaya inakremate, yan ang taong bayan ay blanco. Siya ba talaga yung nagpatihulog na hulog o hinulog kung ano-ano man ay tawag dyan? Siya ba talaga yun? Nagtatanong lang, di ba? Bakit minamaliit? Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon o bigyang halaga ang Cabral files. Para kay Senate President Vicente Tito Soto III, isa lamang itong listahan na maaaring makuha kung saan. Para sa Senate Leader, mas mahalagang malaman ay kung saan napunta ang sinasabing Special Allotment Release Orders o SARO at Notices of Cash Allocation o NCA. Doon sa tinatawag na Cabral files, alam mo, napapakamot ako ng ulo dun eh. Diyan ka na Kasi naman. kung pag-usapan nila, parang napakahalaga ng listahan. Kita mo, parang Diyos ko po. Yan Yan tayo. Imbis na ikaw ay pumasok sa isip mo na paimbestigahan dahil may pag-uusap na hindi maganda, parang minamaliit mo pa. Moy! Talaga ba? Diyan ka hindi mapapaniwala ng taong bayan. Dapat ikaw nga mag-initiate dahil ikaw yung nakakataas sa Senado. Ikaw yung Senate President. Dapat, ipinasok mo sa Blue Ribbon, ano ba itong nilalabas ni Libiste? Mukhang interesado Mukhang alamin nga natin, dapat ganun. Hindi. Diyos mo yung Marimar, parang pelikula nung unang panahon na school. Diyos ko. Hindi ho sartwela ito. Yan ho ay kailangan malaman ng taong bayan kung bakit may nilalabas na baho o mga issue dyan sa file na yan na kinuha mismo ni Congressman Libiste. Sana naman mag-initiate kayo. Ilabas nyo sa taong bayan tapos sasabihin nyo ano ba yan?
listahan lang yun eh. Kita nyo na. Parang listahan na sa kanto yun eh. Bakit? Ba't Bakit ko nasabi yun? yun? Ang tanong dito, dyan sa Cabral Files, Naku. meron bang saro? Naku. Alin dun sa Nakita nyo listahan? na. Pag mga ganyan, ang mga binibitawang salita, ibig sabihin, ayaw na lang mamalungkat. Baka mahalungkat ang baho. Diba? Kung ako, halimbawa lang ako, congressman ako, senador ako, at alam ko, bakit hindi ko pa imbestigan? Malay ko ba na talagang maraming congressman na nadamay? At yung Pangulo ay damay din. Ayun nga, baka mayroong pinagtataguan, ano? Ayun lang. Baka mamaya mayroong i-cover up. Oy, matatamay ako dyan, ha? O, ikaw bahala dyan. Ilihis mo ang kwento. Ang may saro. Ilan doon sa listahan ng may NCA? Sinabi pa nito na ang higit na mahalaga ay ang files ng Department of Budget and Management. Naku. Doon nga malalaman sa file ni Cabral, yung may mga, nagpasok ng project, doon. Bakit yung parang ayaw? Parang patay mali siya kayo. Diba? Kung sino congressman ang nabiyaan ng gantong budget at anong project ang ginawa, bakit ayaw? Kasi nga, diba? Kasi bata! Taren! Nina nako. Kasi bata! Nino! Motion na fitness test kay Representative Barsaga, dapat sana lahat ng congressman. Actually, dapat lahat. Kasi may mga tigulang na dyan, na mahina na, hindi nga nagpapasok. Tapos itong batang Gen Z na congressman na matapang, ay naghahayag lang ng kanyang, alam mo yun, galit sa mga kasamahan niya magnanakaw. Gagawan pa ng kwento. Ano daw? Kailangan daw maipasa yung, lahat kayo, kailangan nyo ipasa. Yung sakit ng pagnanakaw. Yung mga sakit na may magnanakaw, dapat niya ipagamot. Naghain ng motion at manifestation ng ilang National Unity Party members o NUP sa Kamara sa House Committee on Ethics and Privileges laban kay Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barsaga. Hinihiling ng complainant sa House panel na makapagsagawa ng komprehensibong fitness determination sa baguhang kongresista bago ito pahintulutang makabalik sa kanyang legislative functions. Sinuspinde ng Kamara si Representative Barsaga sa loob ng 2 buwan dahil sa misconduct noong December 2025. Ayon sa mga complainant, sa gitna ng suspensyong ipinataw laban kay Representative Barsaga, nagpapatuloy pa rin ang publication nito ng contents na makasisira umano sa imahe ng Kamara at hindi naaayon sa inaasahang asal ng mga miyembro ng House of Representatives. Alam nyo yung ibang congressman dyan, inggit lang kay Barsaga. Bakit? Ikita nyo naman kahit gano'n ang bata, kahit sinuspindi nila ilang days, 90 ba o 60? Popular na popular. Samantalang ito mga tigulang na, tumanda na, tinahira na niya sa Kongreso, paulit-ulit naman at wala namang nagagawa. Paulit-ulit na nanalo na wala namang nagagawa. Ayun. Diba? Tinahida na. Yung palong lumaylay na. Hindi na nga makalakad sa sobrang tanda. Yung mga iba dyan dapat sa inyo, magbago-bago na kayo. Baka ma-reactivate na naman yung ni Miss Cara David. Yari kayo. Yung isang congressman Diba? Taga-saan ba yun? Yung may salamin. Pangit na, Pangit na nga, lalo pang pumangit. Lalong natuyot. Akala mo may sakit na BT. Nakagano na laglag na yung balikat. Pantay na yung balikat sa liig. Sobra na yan Baka mabalitaan natin sa sunod. Nasa news na. Diba? Matakaw Saan? Pag matakaw ka sa pera, matakaw ka sa kabanambayan, ganyan ang mangyayari. Uubusin at uubusin yan. Nang alin? Alam nyo na yun. Ilang narito ang panunuya at paninira sa namayapang si Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop na isang miyembro ng NUP. Gayon din ang pagpapakalat ng umano'y mapang udyok na political commentaries. Pero para kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, hindi lang si Barsaga ang dapat sumailalim sa fitness test.
Kabilang si Representative Sendanya sa mga bumoto ng pabor at nagpatibay sa committee report ng House Panel on Ethics laban kay Congressman Barsaga na nagrekomenda ng 60-day suspension sa Ah, NIL 60 days pa pala. Kala natin 90 days. 60 days pala. So ngayon, palaisipan na lang, bakit kailangan nilang gawin kay Kiko? Kasi siyempre, nadadamay sila. Nakikita sila sa camera, nakatungkad sila. At sinasabihan na, mga buaya yan, mga buaya yan. O, kita nyo naman, di ba? Totoo. At yung ibang mga absent, kakapal ng mukha, ano? Pagkatapos manalo, pagkatapos kunin yung mga bonuses at yung milyon, sabi sa video parang 20 million per year. Wow, sarap! Ang sarap! Bukod pa yung mga kickback, Diyos mio, mauubos mo ba yun? Hindi naman siguro, no? Pero kung ikaw ay sanay sa mga nakatira sa mga mga Forest Park, mga BGC, kulang yan 20 million mo. Kailangan mong maghagilap ng proyektong hindi matatag ba? O talagang i-ghost lang nila. Sabi ni Aling Ledesma yan, panaginip niya. Tuloy. fight lawmaker. Mahalaga naman talaga yung psychological and physical fitness. Mahalaga talaga yan. Kasi parang, kita mo, agoy ang itsura yan. Mahalaga, kasi pag kayo, lagi kayong bira ng bira kay BP Sara, napagkakamala namin kayo ng mga may sira saan? Okay na magtuloy. Pero ito naman si Kiko Barsaga, wala naman kami nakikitang mga... kasi nasa tama yung pag-iisip eh. Bakit? Ikaw ba naman, matino kang tao, siyempre babatikusin mo yung mali. O ikaw, sabi ni Aling Ledesma, ano ang binabatikos mo? Yung tama, edi ikaw merong something. Totoo. Totoo. To be able to fulfill our duties in Congress. Pero dapat hindi lang sa isang tao, dapat sana ito applies to all. Unahin nyo muna kayo. Bago kayo magturo-turo, unahin nyo muna yung sarili nyo. Tapos, initiate ka. Patest ka. Tapos, punta ka sa camera, sabi mo, nagpatest na ako. Positive. negative. Di ba? Sulsulero ang may pananagutan sa inciting to sedition. Tilala muna ko Ano ito? Excuse me. Ano itong sulsulero? Ito yung kay Attorney Mark Tolentino. Alamin nga natin to. Parang sino kaya yung mga sulsulero na ito? Sulsulero ang liable ng inciting to sedition. Pero may requirement. Kailangan, kung nagsulsul ka ng taong bayan, nagsulsul ka ng maraming tao, kailangan it should be in public. Hindi pwede nagsulsul ka habang kumakain kayo ng hapunan ninyo. Kayo ng 2, 3 doon sa pamilya ninyo, kaibigan nyo. It should be in public rally, social media post, kasi dami nakabasa dyan, newspaper post, radio, TV, inciting to sedition. Ang pag-usapan natin ngayon, MJ, yung tinatawag na sedition. And inciting to sedition. Sedition. Iba yung sedition, iba yung tinatawag na inciting to sedition. Yan, maganda. Ulitin natin Ay, naku, bakit nawawala? Pag mga ganito nawawala, nakakabanas, Ulitin natin. Ito, tuloy. Nag-rally doon sa social media, ano pa nagsasabi sa social media. So, of course, may napikon ang government, dinimanda sila ng inciting to sedition. O iba nga, sedition ang final. So, pag-usapan po natin, i-define natin, i-explain po natin ang pagkakaiba ng sedition and inciting to sedition. Okay, larga. Ito na. Ano po ba ang ibig sabihin ng sedition, Kuya Mark? From the word sedition, di ba? I'll file a case for sedition against you. Ang sedition kasi, rising publicly and tumultuously. Nag-aalsa ka in public. Kasi kung nag-aalsa ka, galit ka sa government, sa bahay mo lang, hindi yan sedition. Kasi when you say sedition,
nag-aalsa ka laban sa gobyerno, rising publicly and tumultuously. From the word tumultuously, ibig sabihin ng paggugulo. May gulo na nangyari. Hindi kailangan nagsasalita ng masama or against the government. Kailangan may paggugulo. Publicly and tumultuously. The purpose is illegal or unlawful. Particularly, ang purpose is resisting the government, ginulo mo ang government. And pangalawa, yung tinatawag na you inflict hate or revenge against government officials or institutions. Ang ibig sabihin doon, MJ, with respect to sedition, nag-aalsa ka laban sa gobyerno, kailangan yung pag-aalsa mo, hindi lang freedom of press sasalita ka doon. Ang purpose mo talaga, guluhin ang ating gobyerno. Guluhin ang execution of the law, guluhin ang operation ng ating government. Yun ang ibig sabihin ng sedition. So, pag sedition ba, dapat marami kayo? Kasi, syempre, From the word publicly, kailangan marami kayo. You cannot be liable for sedition kung ikaw lang mag-isa nagsasalita dyan. oo nga. O ikaw lang mag-isa dyan, pumunta ka sa Luneta, nag-rally ka doon, ikaw lang mag-isa, na pabagsakin ang ating gobyerno, kailangan ganyan. O ikaw lang manggugulo. Hindi yan. Hindi yan sedition. Threat ba yun, Mark? Hindi yan. Kasi from the word sedition, publicly and tumultuously, kailangan madami. Marami kayo doon, marami kayong nag-aalsa laban sa gobyerno, ang purpose ninyo is hindi na pabagsakin, guluhin. Iba yung pabagsakin sa guluhin. Guluhin lang ang gobyerno in respect to the execution of the law. Yun ang tinatawag na sedition. Kailangan marami kayo publicly and tumultuously. Yun na. Paggugulo, and marami kayo. Kung ikaw lang mag-isa na pumunta doon sa Luneta, pumunta doon sa Malacanang, nagsasalita doon, umalis ka dyan, Mr. President, kasi gusto akong papalit sa'yo. Ganoon. Hindi yan sedition. Kasi from the word sedition, dapat marami kayo. Okay. Ano po ba ang batas kay Mark na nag-define dito po sa sedition? From the word sedition kasi, nandiyan yan sa revised penal code. Itong batas na ito, 1932 pa ito na implement sa ating government. So, hindi ito bagong batas. Lumang batas na ito, 1930 pa. Hindi pa yata tayo pinanganak dyan, MJ. Ay, wala talaga. Wala Wala pa. pa. But still, applicable pa rin yung batas na yan, yung sedition. Kuya Mark, ano ba ang essence ng sedition? Ang essence ng sedition, pag-aalsa. Pag-aalsa, but hindi lang ordinaryo na pag-aalsa. Kailangan publicly. You say publicly, kailangan in public view. Kung doon ka sa bahay mo, nag-aalsa ka, ikaw lang mag-isa. Nag-rally ka, ikaw lang mag-isa sa bahay mo o sa compound mo, hindi yan sedition. Parang buwang ka dyan. Kasi ang sedition kasi, kailangan publicly. You say publicly, madamihan. And kailangan, hindi lang pag-aalsa na nagsasalita ka laban sa government. Hindi, ginugulo mo ang government. Panggugulo, may violence, may threat, may intimidation laban sa gobyerno. Wala namang ganun yung ginawa ni Colonel Mangkaw eh. Diba? Walang panggugulo eh. Ang sabi niya lang, I withdraw my support. Diba? Yun lang naman eh. Bakit siya kakasuhan ng mga ganung bagay? Yan ang pangit sa gobyerno, diba? Masyado silang patola pero wala sa lugar. Wala pa namang mga ganyong bagay. Sa bagay, nung mga panahon ng yung repeat the history, ganyan din yung ginawa eh. Ang balita ng aking lola. Ganyan yung ginawa. Kaso nga lang, siyempre, alam nyo na, talagang powerful sila noon. Powerful sila noon. Talagang nagagawa nila yung mga bagay-bagay na gusto nila. Pero nung dumating yung panahon na talagang nagalit ng totoong tao, nagalit ng mga tao, mga Pilipino, wala silang magawa kundi yung takbo. Hawaii. Lastly, ang purpose mo, objective mo is unlawful. Resisting the government, guluhin mo ang government, kinalaban mo ang gobyerno, and pangalawa is you inflict hate or revenge against public officials or institutions. Yun ang objective mo. But the way of committing the crime, it must be publicly and tumultuously. Publicly, marami, public view, tumultuously, kailangan panggugulo. Yun yan ang ibig sabihin ng sedition or the essence of sedition. Ano naman ang pinagkaiba ko, Mark, ng sedition sa rebellion at kudeta? Okay. Yan. Ito yung palagi natin narinig, sedition, rebellion, kudeta. Sa balita, Narinig sa balita, ha? Okay, ano ba yung kudeta?
Ano yung rebellion? Mga rebellion. Ano yung sedition? Okay. Ang rebellion or kudita, ang objective nila, ang purpose nila is to overthrow the government. Overthrow, palitan ng bagong gobyerno. Kung may gobyerno tayo ngayon, gusto nilang palitan ang bagong gobyerno. Palitan ang gobyerno to overthrow the government. Or, Nako. Yan pala yung mga terminology. Pero wala namang, actually, antay na lang natin kung ano yung mangyayari kasi painit na ho ang bakbakan. Nagsisimula na yung politika sa 2028. Maraming sira, maraming maninira, maraming sisirain. Kaya, kung umabot sa video natin ito, hanggang sa muli, pakilike and share. Bye-bye.